Hello mga kapitbahay, what's up? Welcome back. Nandito na naman tayo. Ito mga kapitbahay, share ko lang sa inyo. No? Ito, isa to sa mga skills na kailangan alam mo kapag IT support ka sa isang company. Okay, so mayroon tayo ditong EcoTank L5290 na printer. Ayan, i-unbox natin. Ito usually na printer na mga binibili namin sa office. Or kung gusto nyo rin, ito yung mga printer na ganito. Maganda to pagdating sa pang-office. Kasi subok na namin talaga yung Epson. Matibay talaga. Ingatan lang. Ayan. So, halos lahat ng printer namin dito is Epson. Nag-iiba-iba lang ng model. So, ito, yung model na to is ano to Wi-Fi to. Ayan. Wi-Fi, Ethernet. Ayan. So, may LAN ata to at saka mayroong Wi-Fi. So, madalas, ang ginagawa namin dito is naka-LAN para mas mabilis. Titingnan natin kung ano ang mayroon dito kung may LAN port. So, kapag may LAN port, so i-connect natin directly dun sa port, dun sa mga port natin sa ilalim ng mga workstation. Ilalagay natin to sa isa sa bakante sa mga workstation, tapos ilalagay natin tong port niya doon. Ayan, so let's go. I-unbox natin to. Kasi lalagyan na lang natin to ng IP. Tapos, i-reserve natin sa DHCP server natin para kahit patayin nila, ganun pa rin ang makukuha. So, hanapin natin yung serial niya. Alam ko, hindi pa pala ito nabubuksan. So, i-add natin to. Okay. Ito pala yung start. Ayan. Ayan. Nag-initialize siya. Diba ingay? So, ang ginagawa niyan, pinapump niya to, yung ink papunta dun sa kanyang printer head. Ayan. After nyan, babalik ako. Medyo matagal yan eh. After nyan, babalik ako, tapos lalagyan na natin, ipapakita natin sa inyo kung paano maglagay ng kanyang IP address. Alright. Ayan, after ano siya, 11 minutes, initialization pala, complete. So, click mo lang okay para done. Align the printer head to get best printer. Adjust later. Okay. And set up later. Tapos fax not set up remind. No. Hindi natin kailangan yan. So ayan. So okay na siya. Ayan. So nangingi siya ng Wi-Fi. So ang gagawin natin, ilalan kasi natin to. So, ilan natin? Nalagyan natin ng network cable. Yan. Meron tayo kasi ditong na 8-port switch. So, ilalagay natin dito sa kanyang yan, para makakuha ng IP. Hindi umilaw. Ay, walang ilaw. Ay, meron dapat. So, nakakabit naman siya. Tingnan natin dito. Ayan, may indicator dito ng LAN. So, nakalagay na siya. So, ito, konting tip mga kapitbahay, no? Kung mari, hindi kayo network admin, kasi siyempre, ang may access sa firewall yung mga matataas na. So, kung mari, isa kang IT support, isang company, para makita mo kung anong IP ang nakuha. Pero minsan kasi sa ibang company, naka-restrict. Lahat ng device na isasaksak mo, ano siya, hindi siya makakuha ng IP as long as na hindi siya ina-add doon sa server. Okay? So, pero kunwari, ang company nyo is naka-DHCP, naka-auto-detect, so automatic makakakuha yan ng IP address. So, paano nga ba tingnan kahit hindi mo tingnan sa firewall? So, meron ditong settings. Papakita ko sa inyo. Later. Punta kayo sa ano. Yan. Punta kayo sa network. Makikita mo na settings. Okay. Tapos maintenance. Ayan, network settings. Ayan, print status. Ayan, makikita mo yan. Pag kinlik mo yung okay, magpiprint yung tatlong page. Ayan, kung yung papansin. Wait lang. Wala tayong papel. Kukuha lang tayong papel. Click mo lang confirm. Okay mo lang. Tapos, yes. Ayan, printing na po siya.
Ayan, yung papansin, unang-una lahat, unang-una agad nilabas niya. Ayan, napakaganda ng print, bagong-bago, ang linaw. Oh. Ayan, printer model. Ayan, ito yung nakukuha niyang IP. Ayan, 121. So, kahit i-cancel mo na yung iba, okay na yan. Saan ba yung cancel? Ito yung cancel. Kasi nakita mo na yung IP. So, ang gagawin natin ngayon, i-access natin siya sa browser. Access natin siya dito sa browser natin. 192.168.0.121. Ayan na siya. Advanced. So, ayan na siya. So, punta ka lang dito. Sorry, wala sa bahay. Basic settings. Click mo lang. Punta ka sa advanced. Yan. Kapag pupunta ka sa advanced, magbabago yung mukha niya. So, may makikita ka dyan. Ayan, oh. Network status. Ayan. Ito sa dulo. Kailangan mo mag-login. So, ayan. Nakalagay pala rito. Ayan. An administrator password. The initial password is the product serial number. So, asan na ba kanina yun? Ay, ito pala, i-paste natin, nakakopy kanina yun. Ayan. Serial number. Ayun. So, serial number lang yung password. Ayan. Siyempre, kapag nakalagin ka na dyan, punta ka rito. Network settings, tapos wired LAN. Siyempre, naka-wired tayo. Tapos, punta ka rito sa katabihan. Basic. Ayan, basic. Basic settings, malalabas yan. Pwede mo ilagay location, dalagay mo yung IP address. So, obtain IP address, naka-auto siya. So, ima-manual natin siya. So, 192.168. Wait lang, tingnan muna natin kung may available tayong printer. IP, CMD, pin, 192.168.0.25. So, yung isa kasi, isang printer kasi 24. 23, 22, so wala 25, so wala 25, so lalagay natin is 25, 0.25. and subnext mask is 22, tapos 0.1, tapos lalagay natin DNS kahit 888 lang, 8.8.8.8. yan, tapos click natin next. DNS domain, saan? Okay. So, DNS domain lagay natin is PN. Ayan. So, save mo lang. Yan, nakasave na siya. Tapos, okay mo, magre-restart. Tapos, ipiping natin yung 25. Ping. Ping 192.168.0.25. Ayan, so active na siya. Try natin login 25. Ayan, so okay na siya. May IP na siya. Ayan, working na siya. Okay, tapos advance. Alright, so ayan, ready to deploy na yung printer natin. Ayan, ready to deploy na kasi nalagyan na natin ng IP, na-initialize na natin, nalagyan na natin ng ink. So, i-deploy na natin siya sa labas. Kaya, let's go. Iwan natin tong on paper. Yan, i-deploy na rin sa labas. So, ito, isa pang tip mga kapitbahay. Kapag nag-deploy pala kayo nito dahil nga network printer ito, make sure nyo palagi na yung driver nito bago nyo i-add, naka-install dun sa PC. Tapos, once na naka-install na sa PC, babaguhin na lang nyo yung port. Yan. So, preferences, tapos port, tapos ilalagay mo yung TCP/IP port neto doon, automatic connected na po yan. So, make sure nyo palagi na install mo na yung driver neto. Downloadable po ito, no? Kahit saan website, downloadable po. Install nyo lang sa PC, tapos after ma-install, i-edit na lang nyo yung port. Yun. Ilalagay nyo rin sa TCP/IP port. So, okay na siya. So, kung hindi nyo napanood, meron akong video nyan, panoorin na lang nyo sa channel. Alright? So, let's go. Patay na natin to. Yes. Ayan. So, kailangan yung printer proper shutdown palagi para yung initialization niya, hindi siya malilito o hindi siya masisira. Okay. So, let's go. Ready to deploy na to. Tanggalin na natin.
Ayan. So, hindi ko nabibidyohan sa labas. Tapos na kasi i-deploy na lang naman. Kaya maraming salamat. Sana mayroon kayong natutunan for today's vlog. Isa to sa mga skills ng isang IT support kapag IT ka sa isang company. Okay? Let's go and thank you so much and God bless. Peace!